Tunog at tinig. Tula at titig. Pulso at pintig. Daloy at himig. Dangal at pag-ibig. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ito ang Tunog at Tinig, ang inyong lingguhang music magazine sa radyo. Tampok sa programang ito ang mga kwento ng musiko at musikang Pilipino. Ang Tunog at Tinig ay hatid sa inyo ng UP College of Music, ang pinakamaingay na gusali sa Diliman Campus. Ako si Dr. Vern de la Peña at ang edisyong ito ay pinamagatang Ang Sambayanang Umaawit. Matagal nang bukang bibig ng marami na ang Pilipino ay palaawit, bagay na marahil ay di maikakatwa. Sa anumang okasyon o panahon, maririnig natin ang pagpapahayag ng damdamin o isipan sa mga iba't ibang uri at estilo ng musikang pantinig. Sa hapong ito, susulyapan natin ang ilan sa mga kaugaliang pangmusika sa ating kapuluan. Sa mga Kalinga at sa iba pang mga pangkat sa Cordillera at Ilocos, ang mga pagpublikong programa ay sinisimulan sa pag-awit ng Oggayam, kaya't nararapat lamang na ito ang ating pambungad na bilang sa programang ito. Oggayam, Gaulayam, O kakapitan, Gautangtangan, nga inaramid ni natan o kakabunyan. Ang Oggayam ay inaawit ng isang pinuno bilang pagpupugay sa mga nagsipagdalo at kadalasay naghahatid din ng mga pagbati at nagbibigay aral. Ang Oggayam ay maihalintulad sa isang talumpating extemporaneous o di pinaghandaan ni isinulat man. Sa kasalukuyan, madalas pa ring maririnig ang Oggayam sa mga pagtitipong gaya ng kasalan, pistahan o mga pagtitipong pampolitika. Mga lalaki lamang ang maaaring mag-Oggayam at kailangan din nilang magsuot ng tradisyonal na bihis. Anak pa yan at sita ko kumama, diwatan ay kasyan o nupayan, tapayan na insya mangukuutyan, nang luna siya sa nakitwad siya na papasya, kangatuan, amang iwarwarnak siya linto kay maadyusyan, Oggayam, Gaulayam, kitbulun mitay, saan pa yan? Masapula intaku, laglag siya kan. Kung ang Oggayam ay sa mga pampublikong pagtitipon itinatanghal, may mga awitin din para sa pang-araw-araw at pribadong pakikiugnayan gaya na nangyayari sa loob ng pamamahay. Halimbawa, maraming uri ng kanta ang namamagitan sa mga magulang at kanilang mga anak. Isa na rito ang mga awit na pampatulog o pampatahan ng isang sanggol gaya ng uwawi sa mga Kalinga. Aminta masuyap ka, awi ano masuyap ka, kung awan pa'y si mama, awan pa'y si papa. May umoy ng uswela, may umoy ng uswela, adi ka kay aksan, ay kanala adi
Si Marcela Yag-Ao ang ating narinig habang pinapatahan niya ang kanyang apo. Si ina at si ama mo ay nasa bukid at uuwi rin mamayang hapunan. Ang kanyang pangako sa sanggol. Masuyap ka. Ang awan pa'y si mama, yaawan pa'y si papa. May umoy ng uswela, may umoy ng uswela. Adik kay aksang ay kanaladingit. Pag-alis ng bahay din upang maghanap buhay, ang laman ng igway o awit ni Ana Banaag. Pili mong katawagan, ikaw tayo, iniwan ako tayo, sumakin sa bangkang nanimbawan. Sa mga iraya sa Mindoro, ang igway ay isang pang-araw-araw na uri ng kantang maaaring gamitin upang libangin ang sarili habang nagtatrabaho o namamahinga. Sa kanyang igway, isinasalaysay ni Ana ang paglalayag sa bangka upang mangibambayan sa paghahanap ng kabuhayan. Kalakip nito ang pangakong magbabalik siya sa panahon ng pag-aani sa buwan ng Mayo. Sa mga iraya, gaya ng sa maraming bayan sa Pilipinas, ang panahon ng pag-ani ay okasyon ng masayang pagtitipon, pagtutulungan sa gawain at pagpipista. Dumalan ako ta kay sumurang, udas tagsid, dakan lang tagsida kinawayan. Mga kaman, lakian balawang pa, ikutan mga bino, buwan bubod tunutunuhan, habol sa pa, huligan mo iadag sa idang, tanay batay karayam, sa babatay, kahidang kunintanda, panbadan. Malaking pagtitipon o maliit, marangyang okasyon o pang-araw-araw na pamumuhay, maraming tagapakinig o maging sarili lamang, hindi mapipigilan ang pagpapahayag ng mga Pilipino ng damdamin at isipan sa pamamagitan ng awit.